Sa isang liblib na baryo sa paanan ng bundok, kung saan ang hamog ay tila palaging yakap ang lupa tuwing umaga, naninirahan ang isang binatang hindi kailanman nasilayan ang mundo. Si Elias. Ipinanganak siyang bulag, ngunit sa kabila ng kanyang kapansanan, kilala siya sa baryo, hindi dahil sa kanyang kakulangan, kundi dahil sa isang kakaibang presensya na tila laging nakapaligid sa kanya. Isang katahimikan na may dalang kakaibang kapanatagan. Para bang ang kanyang pag-iral ay hindi aksidente, kundi bahagi ng isang bagay na mas malalim at hindi maipaliwanag. Lumaki si Elias sa pangangalaga ng kanyang inang, si Aling Rosa, isang simpleng manghihilot na iginagalang sa kanilang lugar. Sa maliit nilang kubo na gawa sa kawayan at nipa, doon niya unang natutunang makita ang mundo, hindi sa pamamagitan ng mata, kundi sa pamamagitan ng pakiramdam. Naririnig niya ang bawat galaw ng dahon, ang banayad na pag-agos ng hangin, at ang tibok ng puso ng bawat taong lumalapit sa kanya. Anak, madalas sabihin ni Aling Rosa habang marahang hinahaplos ang kanyang buhok, hindi man nakakakita ang iyong mga mata, may liwanag na nananahan sa loob mo. Hindi lubos na nauunawaan ni Elias ang mga salitang iyon noong siya'y bata pa. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unti niyang natuklasan ang kahulugan nito. Sa paraang hindi inaasahan, isang hapon, habang ang araw ay papalubog na at ang kulay kahel na liwanag ay sumasayaw sa kalangitan, may isang lalaking kumatok sa kanilang pintuan. Halos hindi na ito makatayo at ang kanyang paghinga ay mabigat at putol-putol. Aling Rosa, tulungan mo ako. Mahina nitong sambit. Dali-daling inalalayan ni Aling Rosa ang lalaki. Papasok. Nakita niya agad ang kalagayan nito. Mataas ang lagnat, nanginginig, at tila may malubhang sakit na hindi niya matukoy. Elias! Tawag niya. Lumapit ka. Tahimik na tumayo ang binata at marahang lumakad papalapit. Wala siyang pag-alinlangan, bagaman hindi niya nakikita ang nangyayari. Ilapat mo ang iyong kamay, utos ng kanyang ina. Sumunod si Elias. Dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang palad sa noo ng lalaki. At sa sandaling iyon, may kakaibang nangyari. Isang mainit na pakiramdam ang dumaloy mula sa kanyang dibdib patungo sa kanyang kamay. Para itong ilaw na unti-unting lumalakas, hindi nakikita, ngunit ramdam. Parang may enerhiyang bumabalot sa kanyang palad. Napahinga ng malalim ang lalaki. Unti-unting humupa ang kanyang pag-ubo. Ang kanyang noo, na kanina'y nag-aapoy sa init, ay tila lumamig. Napatigil si Aling Rosa. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang ganitong bagay. Ngunit bawat pagkakataon ay hindi pa rin niya lubos na maipaliwanag. Elias! Bulong niya, halos hindi makapaniwala. Pagkalipas ng ilang minuto, tuluyang nakatulog ang lalaki. Ang kanyang paghinga ay naging maayos. Tila ba nawala ang sakit na kanina'y nagpapahirap sa kanya. Dahan-dahang inalis ni Elias ang kanyang kamay. Ina, parang may dumaan po sa akin, sabi niya. May halong pagtataka. Tinitigan siya ni Aling Rosa. Puno ng emosyon ang kanyang mga mata. Hindi yan basta dumaan, anak.
mahina niyang tugon. Iyan ay biyaya. Ngunit kasabay ng salitang iyon ay isang takot na matagal na niyang kinikimkim. Dahil alam niyang ang bawat biyaya ay may kaakibat na kapalit. Sa mga sumunod na araw, kumalat ang balita sa baryo. Ang lalaking halos mamatay ay biglang gumaling. At ang dahilan? Isang bulag na binata. Isa-isa nang dumating ang mga tao. May lagnat, may sugat, may sakit na matagal nang hindi malunasan. Lahat sila ay may iisang pag-asa. At si Elias, sa kabila ng kanyang murang edad, ay hindi tumatanggi. Sa bawat paghawak niya, may gumagaling. Sa bawat paglapit ng kanyang kamay, may nabibigyan ng pag-asa. Ngunit kasabay nito, may unti-unting nangyayari sa kanya. Sa bawat paggaling ng iba, tila may nawawala sa kanyang lakas. Isang gabi, habang tahimik ang paligid at tanging kuliglig lamang ang maririnig, nakaupo si Elias sa labas ng kanilang kubo. "Anak!" tawag ng kanyang ina. "Pagod ka na, magpahinga ka na." Ngunit hindi agad sumagot si Elias. Sa halip, marahan niyang sinabi, "Ina, bakit po sa tuwing tumutulong ako, parang ako naman ang nanghihina?" Hindi agad nakasagot si Aling Rosa. Dahil ang tanong na iyon, matagal na niyang kinatatakutan. Umupo siya sa tabi ng kanyang anak at marahang hinawakan ang kanyang kamay. "May mga kapangyarihan!" Dahan-dahan niyang wika na hindi lamang nagbibigay, kundi kumukuha rin. Tahimik si Elias. "Ang liwanag na nasa iyo, anak, hindi yan pangkaraniwan. At darating ang araw na kakailanganin mong pumili." "Pumili po ng ano?" tanong niya. Huminga ng malalim si Aling Rosa. "Kung hanggang saan mo kayang ibigay ang sarili mo para sa iba." Sa gabing iyon, unang beses na naramdaman ni Elias ang takot. Hindi sa dilim, kundi sa liwanag na nasa loob niya. At sa hindi niya alam, iyon pa lamang ang simula. Mabilis kumalat ang balita tungkol kay Elias sa mga karatig baryo. Ang dating tahimik na lugar ay unti-unting naging daanan ng mga taong may dalang pag-asa at desperasyon. Tuwing umaga, bago pa sumikat ang araw, may mga naghihintay na sa labas ng kanilang kubo. May matandang hirap ng huminga. May batang nilalagnat sa loob ng ilang linggo. May magsasakang halos hindi na makatayo dahil sa matinding pananakit ng katawan. At sa bawat isa sa kanila, iisa ang paniniwala na ang binatang bulag ay may kakayahang magpagaling. Sa loob ng kubo, tahimik na nakaupo si Elias habang pinapakinggan ang mahinang iyak ng isang batang babae. Naroon din ang kanyang ina. Pinagmamasdan ng bawat kilos ng anak. Tila sinusukat kung hanggang saan pa nito kakayanin. "Elias," marahang sabi ni Aling Rosa, "isa-isa lang. Huwag mong pilitin ang sarili mo." Tumango ang binata. Ngunit sa puso niya, may bumibigat na pakiramdam. Lumapit siya sa bata at marahang hinawakan ang noo nito. Muli, naramdaman niya ang pamilyar na init na unti-unting dumadaloy mula sa kanyang dibdib patungo sa kanyang kamay. Sa bawat segundo, lumalakas ang enerhiya at kasabay nito ang panghihina ng kanyang katawan. Napakapit siya ng bahagya, ngunit hindi niya inalis ang kanyang kamay. Pagkalipas ng ilang sandali, humupa ang iyak ng bata. Naging maayos ang kanyang paghinga.
Gumaling na siya. Mahina, ngunit puno ng tuwang, sabi ng ina ng bata. Nagpasalamat ito ng paulit-ulit bago umalis. Ngunit si Elias ay nanatiling nakaupo. Tahimik. Halos hindi makagalaw. "Anak!" Agad na lumapit si Aling Rosa at inalalayan siya. Ayos lang po ako," pilit niyang sabi, kahit ang kanyang boses ay nanghihina. Ngunit hindi iyon nakaligtas sa kanyang ina. Alam niyang may kapalit ang bawat paggaling, at ang kapalit na iyon ay unti-unting kinukuha ang lakas ng kanyang anak. Sa mga sumunod na araw, lalong dumami ang mga taong pumupunta. Hindi na lamang mga taga-baryo ang dumarating, pati na rin ang mga mula sa malalayong lugar. May mga nag-aalay ng pera, may nagdadala ng pagkain, may mga lumuluhod at nagmamakaawa. Isa lang, kahit isa lang po. Siya na lang ang pag-asa namin. Kung hindi siya matutulungan, wala na kaming magagawa. Ang bawat pakiusap ay parang kutsilyong bumabaon sa puso ni Elias. Hindi niya kayang tumanggi. Ngunit sa bawat pagtulong, mas lalong bumibigat ang kanyang pakiramdam. Isang hapon, habang nagpapahinga si Elias sa ilalim ng isang punong mangga, may isang estrangherong dumating. Mabigat ang hakbang nito. Matigas ang tono ng kanyang paghinga. Hindi ito tulad ng ibang dumadating na puno ng pagmamakaawa. May kakaiba sa kanya. "Ikaw ba si Elias?" tanong ng lalaki. Tumango ang binata. "Kung gayon, patunayan mo ang sinasabi nilang kakayahan mo." Tahimik si Elias. Hindi siya sanay sa ganitong uri ng pananalita. "May sakit ang kapatid ko," dugtong ng lalaki. "At kung hindi mo siya mapagaling," hindi nito tinapos ang kanyang sinabi. Ngunit sapat na ang bigat ng kanyang boses upang maunawaan ang nais ipahiwatig. Lumapit si Aling Rosa. "Huwag mong pilitin ang anak ko." Matatag niyang sabi. Ngunit muling nagsalita ang lalaki. Kung totoo ang kapangyarihan niya, hindi niya dapat tinatanggihan ang nangangailangan. Sandaling natahimik ang paligid. Si Elias ay dahan-dahang tumayo. "At nasaan po ang kapatid ninyo?" Mahinahon niyang tanong. Dinala siya ng lalaki sa isang kubong malayo sa baryo. Sa loob, naroon ang isang dalagang nakahiga, maputla, halos hindi na gumagalaw. Mabagal ang kanyang paghinga. At ang katahimikan sa paligid ay tila nagsasabing, malapit na siyang mawala. Lumapit si Elias. Ngunit sa pagkakataong iyon, kakaiba ang kanyang naramdaman. Hindi ito tulad ng mga nauna. May bigat, may dilim. Parang may puwersang humahadlang sa kanya. "Ina," bulong niya, kahit wala ang kanyang ina sa tabi niya. Dahan-dahan niyang inilapat ang kanyang kamay sa dibdib ng dalaga. At agad, parang may sumabog na enerhiya sa loob niya. Mas malakas, mas mabigat, mas mapanganib. Napahigpit ang kanyang paghinga. "Elias!" sigaw ng lalaki. Ngunit hindi na siya makasagot. Ang init na kanyang nararamdaman ay naging apoy. Ang liwanag ay tila nagiging pasanin. At sa unang pagkakataon, natakot siya sa sarili niyang kakayahan. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang natahimik ang lahat. Humupa ang enerhiya. At ang dalagang kanina'y halos wala ng buhay, ay dahan-dahang huminga ng malalim. Nabuhay. Ngunit si Elias,
bumagsak sa sahig. Walang malay. Pagbalik nila sa kanilang kubo, halos hindi mapigilan ni Aling Rosa ang kanyang pag-aalala. "Anak, gumising ka!" Paulit-ulit niyang sambit. Makalipas ang ilang oras, unti-unting nagmulat si Elias. Ngunit ang kanyang pakiramdam ay hindi na tulad ng dati. "Ina," mahina niyang sabi, "parang may naiwan sa akin." Napakunot ang noo ni Aling Rosa. "Ano ang ibig mong sabihin?" Hindi agad nakasagot si Elias. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may nararamdaman siyang kakaiba. Isang bigat, isang anino. At sa pagkakataong iyon, naunawaan niya na hindi lahat ng kanyang pinapagaling ay tuluyang nawawala. May mga sakit na nananatili at unti-unti pumapasok sa kanya. Sa labas ng kanilang kubo, may mga taong naghihintay na naman. Ngunit sa pagkakataong iyon, ang katahimikan ni Elias ay hindi nakapareho ng dati dahil nagsisimula na niyang maramdaman ang tunay na presyo ng kanyang kakayahan. At hindi niya alam kung hanggang kailan niya ito kakayanin. Nagising si Elias na tila may mabigat na nakapatong sa kanyang dibdib. Hindi ito karaniwang pagod. Hindi rin ito simpleng panghihina. Para bang may kung anong banyagang bagay na unti-unting kumikilos sa loob niya. Isang presensya na hindi kanya. Tahimik ang paligid ng kubo, ngunit sa kanyang pandinig, may kakaibang ingay na bumabalot sa kanyang isipan. Mga bulong na hindi malinaw, ngunit sapat upang magdulot ng kaba. "Ina!" mahina niyang tawag. Agad lumapit si Aling Rosa. Dala ang isang mangkok ng mainit na sabaw. "Gising ka na, anak!" mahinahon niyang sabi. Pilit tinatago ang pag-aalala. Ngunit hindi iyon nakaligtas kay Elias. "Kakaiba po ang pakiramdam ko," amin niya. "Parang may kasama ako sa loob ng sarili ko." Napatigil si Aling Rosa. Hindi agad siya nakapagsalita dahil ang sinabi ng kanyang anak ay eksaktong kinatatakutan niya. Lumipas ang ilang araw, ngunit hindi nawala ang kakaibang pakiramdam. Sa halip, mas lumalakas pa ito. Sa tuwing may lalapit kay Elias upang magpagaling, nararamdaman niya ang dalawang magkasalungat na puwersa. Isang liwanag na dati na niyang kilala at isang malamig na anino na ngayon lamang niya naramdaman. Isang umaga, may isang matandang lalaki na dinala sa kanya. Matagal na raw itong may iniindang karamdaman. Isang sakit na hindi maipaliwanag at hindi magamot ng kahit sinong manggagamot. "Elias," mahinang sabi ni Aling Rosa, "kung hindi mo kaya, huwag mong pilitin." Ngunit tumango lamang ang binata. Dahan-dahan siyang lumapit at inilapat ang kanyang kamay sa likod ng matanda. Sa sandaling iyon, bumalik ang pamilyar na init. Ngunit kasabay nito, may ibang bagay na gumalaw. Isang malamig na agos na tila sumasabay sa kanyang kapangyarihan. At bigla, napasigaw ang matanda. "Alisin mo!" sigaw nito, puno ng takot. Agad na inalis ni Elias ang kanyang kamay. Nanginig siya. Hindi niya maintindihan ang nangyari. "Ano po ang naramdaman ninyo?" tanong niya. Nanginginig ang boses. Tinitigan siya ng matanda. Takot ang nangingibabaw sa kanyang mga mata. "Parang hindi lang ikaw ang humahawak sa akin," sagot nito. "May isa pang kasama." Natahimik
ang buong kubo. Ang mga salitang iyon ay tila umalingaw-ngaw sa isipan ni Elias. Hindi lang ikaw, may kasama. Unti-unting bumigat ang kanyang paghinga. At sa kaibuturan ng kanyang sarili, naramdaman niya ang isang malamig na presensya. Tila ba may nakikinig. Kinagabihan, hindi makatulog si Elias. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang higaan. Tahimik na pinakikinggan ang bawat tunog sa paligid. Ngunit sa pagkakataong iyon, may naririnig siyang hindi pangkaraniwan. Isang mahinang bulong. Hindi malinaw ang mga salita, ngunit may ritmong paulit-ulit. Parang may tumatawag. Elias! Napapikit siya. Hindi ito totoo. Bulong niya sa sarili. Ngunit muling narinig ang boses. Mas malinaw. Hindi mo sila kayang iligtas lahat. Napahawak siya sa kanyang ulo. Tumigil ka! Mahinang sabi niya. Bakit ka tumatanggi? Sagot ng tinig. Hindi ba't gusto mong tumulong? Napahigpit ang kanyang paghinga. Hindi kita kailangan. Ngunit natawa ang boses. Isang malamig, mahina, ngunit nakakakilabot na tawa. Kailangan mo ako, sabi nito. Dahil habang ginagamit mo ang kapangyarihan mo, ako ang kumukumpleto sa iyo. Kinabukasan, napansin agad ni Aling Rosa ang pagbabago sa kanyang anak. Mas tahimik si Elias. Mas mabigat ang kanyang kilos. At hindi ka pa rin nagpapahinga, sabi niya. May halong pangamba. Ina, mahina niyang tugon. May nangyayari po sa akin na hindi ko maintindihan. Umupo siya sa tabi nito. At hindi ko na po alam kung ang ginagawa ko ay nakakatulong pa o may nasasaktan na rin ako. Hindi agad nakasagot si Aling Rosa dahil sa kauna-unahang pagkakataon. Nakita niya ang takot sa kanyang anak, hindi sa ibang tao, kundi sa sarili nito. Ngunit hindi nagtagal ang katahimikan. Sa labas ng kanilang kubo, muling dumating ang mga tao. Mas marami, mas desperado, at may dalang isang batang halos hindi na humihinga. Elias! Tulungan mo siya! Sigaw ng ama. Tumayo si Elias. Ngunit sa pagkakataong iyon, nag-atubili siya. Naalala niya ang sinabi ng matanda. Naalala niya ang boses na bumubulong sa kanya. At kung may mangyari, tanong niya sa sarili. Ngunit muling umiyak ang bata. At sa sandaling iyon, napapikit si Elias. At kung hindi ko siya tulungan, mamamatay siya. Dahan-dahan siyang lumapit. Ngunit bago niya ilapat ang kanyang kamay, mahina siyang bumulong. Kung sino ka man, huwag kang makialam. Sandaling natahimik ang lahat at pagkatapos, inilapat niya ang kanyang kamay. Muling dumaloy ang enerhiya. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi lamang liwanag ang naroon. May kasamang dilim at sa loob ng kanyang isipan, narinig niyang muli ang boses. Hindi mo ako mapipigilan. At sa sandaling iyon, napagtanto ni Elias na ang kanyang kapangyarihan ay hindi lamang biyaya. Isa rin itong pintuan at may kung anong nagsisimulang pumasok sa gitna ng paggaling ng bata. May isa pang bagay ang unti-unting nabubuo. Isang koneksyon sa pagitan ng liwanag at ng anino. Maagang nagising si Elias kinabukasan. Ngunit ang kanyang pakiramdam ay tila hindi pa rin nakakaahon.
sa bigat ng nagdaang gabi. Tahimik ang umaga, ngunit sa kanyang loob ay may kaguluhang hindi niya maipaliwanag. Ang dati niyang kapangyarihan, na noon ay tila dalisay at payapa, ay ngayon may kasamang alinlangan. At kung hindi na ito puro kabutihan, tanong niya sa sarili. Sa labas ng kubo, abala si Aling Rosa sa paghahanda ng halamang gamot. Ngunit ang kanyang kilos ay mabagal. Tila ba may iniisip na mabigat? Matagal na niyang gustong sabihin ang isang bagay. Isang katotohanang matagal na niyang itinatago. "Elias!" tawag niya. Lumapit ang binata at tahimik na naupo sa tabi niya. "May kailangan akong sabihin sa iyo," panimula ni Aling Rosa. Ang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Natahimik si Elias. "Ina, tungkol po ba ito sa kakayahan ko?" Huminga ng malalim si Aling Rosa. "Hindi ka nag-iisa." Napakunot ang noo ni Elias. "May isa pang tulad mo," dugtong niya. "Matagal na panahon na ang nakalipas, bago ka pa ipanganak." Isinalaysay ni Aling Rosa ang isang kwentong matagal nang nakabaon sa alaala ng kanilang baryo. May isang binata noon, si Mateo. Katulad ni Elias, siya ay may kakayahang magpagaling. At tulad niya, hindi rin ito tumatanggi sa mga nangangailangan. Sa simula, itinuring siyang biyaya ng buong baryo. Ngunit kalaunan, may napansin ang mga tao. Habang mas marami siyang pinapagaling, lalo siyang nagbabago. "Hindi lamang katawan ang kanyang ginagamot," sabi ni Aling Rosa. "Pati ang sakit, tila kinukuha niya." Unti-unting naging tahimik si Mateo. Mas naging mapag-isa. At isang araw, bigla na lamang siyang nawala. Hindi na siya muling nakita. Mahina niyang pagtatapos. Napalunok si Elias. "At ang nangyari po sa kanya, ganoon din po ba ang nangyayari sa akin?" Hindi agad sumagot si Aling Rosa. Ngunit ang kanyang katahimikan ay sapat na sagot. Lumipas ang ilang oras. Hindi mapakali si Elias. Ang kwento ni Mateo ay tila salamin ng kanyang sariling kalagayan. "At kung ganoon din ang mangyayari sa akin?" tanong niya sa sarili. "At kung tuluyan akong mawala?" Bandang hapon, habang siya ay nag-iisa sa likod ng kanilang kubo, muling bumalik ang pakiramdam. Ang malamig na presensya, mas malinaw, mas malapit. "Ngayon mo lang naintindihan," bulong ng tinig. Napahigpit ang kanyang kamao. "Lumabas ka," sabi niya. Pilit pinatatatag ang sarili. Ngunit ang boses ay tila nanggagaling mismo sa loob niya. "Hindi mo pa rin ba ako nakikilala?" tugon nito. "Hindi kita kailangan," mariing sabi ni Elias. "Hindi?" sagot ng tinig. May bahid ng panunuya. "Kung wala ako, hindi mo kayang gawin ang ginagawa mo ngayon." Natahimik si Elias dahil sa kaibuturan ng kanyang puso. May bahagi sa kanya na alam na may katotohanan ang sinabi nito. Biglang may dumating na kaguluhan sa harap ng kanilang kubo. Sigawan, iyakan. Agad na tumakbo si Elias. May isang batang lalaki na dinala, walang malay, maputla, at halos hindi na humihinga. "Natuklaw ng ahas!" sigaw ng isang babae. Nagkagulo ang mga tao. "Elias! Ikaw na lang ang pag-asa namin!" Napatigil ang binata. Sa pagkakataong iyon, hindi agad siya kumilos. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ina.
Naalala niya si Mateo. At kung ito na ang simula ng katapusan ko, ngunit muling narinig ang bulong. Kung hindi mo siya tutulungan, mamamatay siya. Napapikit si Elias at dahan-dahang lumapit. Lumuhod siya sa tabi ng bata. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang inilalapit sa sugat. Sa loob ng kanyang isipan, may dalawang boses na naglalaban. Tumigil ka. Gawin mo. At kung hindi mo na makontrol, ngunit sa huli, pinili niya. Inilapat niya ang kanyang kamay. Agad na sumiklab ang enerhiya. Mas malakas kaysa dati. Mas mapanganib. Ang liwanag ay halos sumasabog. Ngunit ang anino ay mas mabilis kumalat. Napakapit si Elias. At sa pagkakataong iyon, hindi lamang siya ang kumukontrol. May iba nang nakikialam. Napapikit siya sa sakit. At kung ito na ang simula, maya-maya, biglang natahimik ang lahat. Huminga ng malalim ang bata. Unti-unting bumalik ang kulay nito. Gumaling siya! Sigaw ng mga tao. Ngunit si Elias, napaatras, nanginginig. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa naramdaman niya. Sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung siya pa ba ang may kontrol. Mahina niyang tawag nang siya ay makabalik sa loob ng kubo. Lumapit si Aling Rosa. At kung hindi ko na po mapigilan, ano ang mangyayari sa akin? Tinitigan siya ng kanyang ina. At sa pagkakataong iyon, wala siyang maisagot. Sa labas, patuloy ang pagdami ng mga taong umaasa kay Elias. Ngunit sa loob niya, may isang bagay na unti-unting lumalakas. Hindi na lamang ito anino. Ito ay isang presensya. At nagsisimula na itong magpakilala. At sa hindi niya inaasahan, may isang taong darating na magbibigay linaw sa lahat. Ngunit kasama ng katotohanan ay isang babalang maaaring magbago ng kanyang kapalaran. Makapal ang ulap ng araw na iyon. Tila ba may paparating na hindi ka nais-nais. Tahimik ang baryo, ngunit ang katahimikang iyon ay may kasamang kakaibang tensyon. Parang may hinihintay ang hangin. Sa loob ng kubo, nakaupo si Elias. Tahimik at malalim ang iniisip. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa hindi maipaliwanag na pakiramdam na unti-unting lumalalim sa kanyang pagkatao. At kung tuluyan na akong mawala sa sarili ko, bulong niya. Hindi ka mawawala, biglang sagot ng tinig sa loob niya. Kung tatanggapin mo ako, napahigpit ang kanyang kamao. Hindi kita kailangan, mariin niyang sagot. Ngunit natahimik siya nang makarinig ng yabag mula sa labas. Mabagal, matiyaga, at kakaiba. May tao sa labas, sabi ni Aling Rosa, bahagyang kinakabahan. Dahan-dahang lumabas si Elias. Sa harap ng kanilang kubo, nakatayo ang isang matandang lalaki na may mahabang balbas at may dalang baston. Hindi ito tulad ng karaniwang bisita. May kakaibang bigat ang kanyang presensya. Magandang araw, sabi ng matanda. Kalmado ang tinig. Tahimik si Elias. Alam kong nararamdaman mo na, dugtong nito. Napakunot ang noo ng binata. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Ngumiti ng bahagya ang matanda. Ang liwanag at ang aninong sumasabay dito. Napatigil si Aling Rosa. Kayo po ba ay hindi niya naituloy ang kanyang sasabihin?
Ako'y isang tagapagmasid, sagot ng matanda. Matagal ko nang hinahanap ang batang may ganitong kakayahan. Tumahimik ang paligid. At ngayon, dugtong niya, natagpuan na kita. Lumapit ang matanda kay Elias. Hawakan mo ang kamay ko, utos niya. Nag-atubili si Elias. Ngunit sa hindi niya maintindihan na dahilan, sumunod siya. Sa sandaling magdikit ang kanilang mga kamay, biglang nagbago ang pakiramdam. Parang may bumukas sa kanyang isipan. At nakita niya isang alaala na hindi kanya, isang binata. Nakaupo sa gitna ng kagubatan. Hawak ang kanyang ulo. Sumisigaw sa sakit. At sa paligid nito, may aninong bumabalot. Mateo, mahina niyang bulong. Bigla siyang napabitaw. Napahinga siya ng malalim. Tila ba galing sa malalim na panaginip. Ano yon? Tanong niya, nanginginig. Katotohanan, sagot ng matanda. Umupo silang tatlo sa loob ng kubo. At doon, unti-unting ipinaliwanag ng matanda ang lahat. Ang kakayahan mo ay hindi lamang basta paggaling, panimula niya. Ito ay isang sinaunang kapangyarihan, ang kakayahang kunin ang sakit ng iba at ilipat ito sa sarili. Natahimik si Elias. Ibig sabihin po, kaya ako nangihina. Dahil kinukuha mo ang kanilang karamdaman, sagot ng matanda. Napahawak si Elias sa kanyang dibdib. At ang anino? Tanong niya. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng matanda. Iyon ang bunga ng kapangyarihan mo, sabi niya. Ang lahat ng sakit, takot, at dilim na iyong kinukuha, hindi nawawala. Nanatili ito. At unti-unting nagkakaroon ng sariling anyo. Napalunok si Elias. Ibig sabihin po, ako mismo ang lumilikha nito. Hindi mo sinasadya, sagot ng matanda. Ngunit oo, tahimik ang kubo. At si Mateo? Tanong ni Aling Rosa. Huminga ng malalim ang matanda. Hindi niya kinaya. Parang may bumigat sa hangin. Sa simula, kaya pa niyang kontrolin. Dugtong niya. Ngunit habang dumarami ang sakit na kanyang kinukuha, lumalakas ang anino. Hanggang sa isang araw, siya na ang kinontrol nito. Napapikit si Elias. At kung ganoon din ang mangyari sa akin, sandaling natahimik ang matanda. May paraan, sagot niya. Agad na patingin si Elias. Ano po yon? Kontrol, sabi ng matanda. Hindi mo kailangang tanggapin ang lahat ng sakit. May hangganan ang dapat mong ibigay. Ngunit napailing si Elias. Paano po kung may nangangailangan? Tanong niya. Paano kung ako lang ang pag-asa nila? Tinitigan siya ng matanda. At paano kung ikaw ang mawalan ng sarili? Sagot nito. Natahimik si Elias. Dahil sa unang pagkakataon, kailangan niyang pumili sa pagitan ng pagtulong at ng sariling kaligtasan. May isa pang paraan, dagdag ng matanda. Ngunit ito ay mapanganib. Naramdaman ni Elias ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ano po iyon? Harapin mo ang anino, sabi ng matanda. Kilalanin mo ito. Dahil hanggat tinatakasan mo ito, lalo itong lalakas. Napahigpit ang kamao ni Elias. At kung hindi ko ito mapigilan, tumitig ang matanda sa kanya. Kung ganoon, ikaw ang magiging susunod na Mateo. Biglang umihip ang malakas na hangin sa labas. At sa loob ng kubo, isang katahimikan ang bumalot
sa kanilang tatlo. Ngunit sa loob ni Elias, may isang bagay na gumalaw. Hindi na ito simpleng bulong, mas malinaw, mas matapang. At sa pagkakataong iyon, unang beses siyang kinausap nito ng direkta. Handa ka na bang makilala ako? Unti-unting bumukas ang mga kamao ni Elias. At sa gitna ng takot, may isang bahagi sa kanya na gustong malaman ang katotohanan. Ngunit hindi niya alam na ang hakbang na iyon ay maaaring magbukas ng pintuan na hindi na niya kayang isara. Hindi agad nagsalita si Elias matapos ang babala ng matanda. Ang mga salita nito ay tila nanatiling nakabitin sa hangin. Mabigat, hindi matakasan. Sa labas ng kubo, patuloy ang mahinang ihip ng hangin. Ngunit sa loob niya, may mas malakas na unos na unti-unting nabubuo. Harapin mo ang anino! Paulit-ulit itong umuukit sa kanyang isipan. Hindi mo kailangang gawin ito ngayon, mahinang sabi ni Aling Rosa. Hawak ang kamay ng kanyang anak. Ngunit marahan lamang umiling si Elias. Ina, kung hindi ko ito haharapin, mas lalo lang itong lalakas. Napapikit siya. At baka sa susunod, hindi ko na ito mapigilan. Tahimik ang matanda. Pinagmamasdan ang binata. Kung pipiliin mong gawin ito, sabi niya, kailangan mong maging handa. Ano po ang mangyayari? Tanong ni Elias. Hindi ito simpleng pagninilay, sagot ng matanda. Papasukin mo ang sarili mong isipan kung saan naroon ang liwanag at ang anino. Ang anumang makita mo roon ay bahagi mo. Huminga ng malalim si Elias. At paano po ako babalik? Sandaling natahimik ang matanda. Kung sapat ang lakas ng iyong kalooban, babalik ka. Napatigil si Aling Rosa. Hindi sapat ang sagot na yan, mariin niyang sabi. Bata pa ang anak ko. Ngunit tumingin si Elias sa kanyang ina. Ina, kung hindi ko ito gagawin, baka mas mawala pa ako. Tahimik na napayuko si Aling Rosa. Dahil alam niyang tama ang kanyang anak, lumapit ang matanda kay Elias. Umupo ka, utos niya. Sumunod ang binata. Isara mo ang iyong mga mata. Bahagyang ngumiti si Elias. Hindi ko na po kailangang gawin yon. Ngunit sumunod pa rin siya. Pakinggan mo ang sarili mong paghinga, sabi ng matanda. Dahan-dahan at huwag mong labanan ang anumang maramdaman mo. Sa una, katahimikan lamang ang naramdaman ni Elias. Isang malalim na kapayapaan. Ngunit unti-unti, may nagbago. Ang hangin ay tila lumamig. Ang katahimikan ay napalitan ng isang mabigat na presensya. At sa loob ng kanyang isipan, parang may isang pintuang dahan-dahang bumubukas. Biglang naglaho ang lahat. At nang muli siyang makaramdam, wala na siya sa kubo. Nakatayo siya sa isang malawak na espasyo. Walang liwanag, walang tunog, isang walang katapusang dilim. Ngunit hindi siya natatakot. Hindi pa. Nasaan ako? Tanong niya. At bakit parang kilala ko ito? Sa malayo, may isang mahinang liwanag. Dahan-dahan siyang naglakad papunta rito. Habang papalapit siya, may naririnig siyang mga tinig, mga sigaw, mga iyak, mga bulong ng sakit. Hindi ito totoo, bulong niya. Ngunit habang papalapit siya, lalo itong lumalakas.
At nang tuluyan niyang marating ang liwanag, napahinto siya. Sa kanyang harapan, may mga aninong gumagalaw. Hindi malinaw ang anyo, ngunit ramdam niya kung ano ang mga ito. Sakit, takot, pagdurusa. Lahat ng kanyang kinuha mula sa iba. At ito pala sila, mahina niyang sabi. Biglang kumilos ang mga anino. Unti-unti silang lumapit sa kanya. At bakit mo kami iniwan? Sabay-sabay nilang bulong. Napaatras si Elias. Hindi ko kayo iniwan. Kinuha mo kami, sagot nila. At ngayon, saan mo kami dadalhin? Napahawak si Elias sa kanyang ulo. Hindi niya kayang sagutin dahil wala siyang alam. At sa likod ng mga anino, may isa pang anyo. Mas madilim, mas tahimik, ngunit mas makapangyarihan. Sa wakas, sabi nito, napatigil si Elias. Dahan-dahan siyang humarap. At ikaw, sabi niya, nanginginig ang boses. Unti-unting lumitaw ang anyo. Hindi ito ganap na malinaw. Ngunit kapansin-pansin ang hugis nito. Parang siya rin. Ngunit baluktot, madilim, at puno ng bigat. Ako ang bahagi mo na tinatanggihan mo, sabi ng nilalang. Ako ang lahat ng sakit na pinili mong akuin. Napalunok si Elias. At ikaw ang dahilan kung bakit ako natatakot. Ngumiti ang anino. Hindi ako ang dahilan, sagot nito. Ako ang resulta. Unti-unting lumapit ito. Kung wala ako, hindi mo kayang gawin ang ginagawa mo. Napaatras si Elias. Hindi kita kailangan. Ngunit umiling ang anino. Kailangan mo ako para maging buo. Natahimik si Elias. Dahil sa unang pagkakataon, hindi niya ito maitanggi. Kung ganoon, mahina niyang sabi, ano ang gusto mo? Huminto ang anino. At kilalanin mo ako, sagot nito. Hindi mo ako kailangang talunin. Hindi mo ako kailangang takasan. Kundi tanggapin mo ako. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Elias. At kung tanggapin kita, ngumiti ang anino. Magiging mas malakas ka. Ngunit may kakaibang pakiramdam si Elias. Isang babala. Isang tahimik na tinig sa loob niya na nagsasabing may mali. At ano ang kapalit? Tanong niya. Sandaling natahimik ang anino. At pagkatapos, marahan itong sumagot. Ang sarili mo. Biglang naglaho ang lahat. Sa labas, biglang napahinga ng malalim si Elias. Nagmulat siya. Pawis na pawis. Mabilis ang tibok ng puso. Anak! Sigaw ni Aling Rosa. Agad siyang inalalayan. Tumingin si Elias sa kawalan. Hindi niya nakikita. Ngunit ramdam niya. Mas malinaw na ngayon. Mas malapit. Ina! Mahina niyang sabi. Kilalala ko na siya. Tahimik ang matanda. At ano ang napag-alaman mo? Tanong nito. Huminga ng malalim si Elias. At hindi ko siya kayang takasan. Sandaling natahimik ang lahat. Dahil sa pagkakataong iyon, nagsimula na ang tunay na laban. Hindi laban sa ibang tao, kundi laban sa sarili. At sa laban na iyon, iisa lamang ang tiyak. May kailangang mawala. Hindi na muling naging payapa ang mga sumunod na araw. Bagamat patuloy ang pagdating ng mga taong nangangailangan, nagbago na ang paraan ni Elias. Hindi na siya agad lumalapit. Hindi na siya basta-basta humahawak. Sa bawat hakbang, may pag-aalinlangan. Sa bawat paghinga, may bigat.
Anak, mahinang sabi ni Aling Rosa isang umaga, hindi mo kailangang akuin ang lahat. Tahimik si Elias. Naririnig niya ang mga taong naghihintay sa labas, ang kanilang mga hinaing, ang kanilang pag-asa. At kung ako lang ang kaya nilang lapitan, sagot niya. Hindi mo kasalanan ang kanilang sakit, tugon ng kanyang ina. Pero kaya ko silang tulungan, Marinyang sabi. Sa sulok ng kubo, tahimik na nakaupo ang matandang tagapagmasid. Pinakikinggan niya ang kanilang usapan. At doon nagsisimula ang panganib, wika niya. Napalingon si Elias. Ang kapangyarihan mo ay hindi ibinigay upang iligtas ang lahat, dugtong ng matanda, kundi upang maunawaan ang hangganan ng pagbibigay. Hangganan, bulong ni Elias. Isang salitang hindi niya kailanman isinasaalang-alang noon. Ngunit hindi nagtagal ang pagninilay. Mula sa labas, biglang may malakas na sigawan. Elias! Kailangan ka namin! Agad tumayo ang binata. Isang grupo ng mga tao ang may dalang isang lalaki, duguan, halos hindi na humihinga. Naaksidente sa bundok, sabi ng isa. Wala na kaming ibang malapitan. Napatigil si Elias. Sa sandaling iyon, muling bumalik ang alaala ng kanyang nakita sa loob ng kanyang isipan. Ang mga anino, ang presensya, ang babala. Kung hindi mo siya tutulungan, mamamatay siya. Muling umalingaw-ngaw ang boses. Napapikit si Elias. At kung tutulungan ko siya, ano ang mangyayari sa akin? Unti-unti siyang lumapit. Ngunit bago pa siya makaluhod, hinawakan siya ng matanda. Piliin mo ng maayos, sabi nito. Nanginginig ang kamay ni Elias. Hindi niya alam kung ano ang mas tama. Ang tumulong o ang tumigil. At kung ito na ang huli kong pagkakataon na maging ako, bulong niya. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-aalinlangan, narinig niya ang mahinang paghinga ng lalaki. Mahina. Paubos. At sa sandaling iyon, nagdesisyon siya. Lumuhod siya sa tabi ng sugatan. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang kamay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nagmadali. Hindi ko kayo kayang iligtas lahat, mahina niyang sabi. Pero susubukan kong hindi mawala ang sarili ko. Inilapat niya ang kanyang kamay. Agad na dumaloy ang enerhiya. Ngunit iba ito ngayon. Hindi siya nagpabaya. Hindi niya hinayaang agawin siya ng daloy. Sa loob ng kanyang isipan, muling lumitaw ang anino. Akala mo kaya mo akong kontrolin? Tanong nito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi umatras si Elias. Hindi kita lalabanan, sabi niya. Pero hindi rin kita hahayaan na kontrolin ako. Sandaling natahimik ang anino. At sa unang pagkakataon, hindi ito agad kumilos. Sa labas, unti-unting gumanda ang kalagayan ng sugatan. Huminga ito ng mas maayos. Humupa ang pagdurugo. Ngunit si Elias, nanginginig pa rin. Tumigil ka na, sigaw ng kanyang ina. Ngunit hindi siya sumagot. Sa halip, unti-unti niyang binawasan ang daloy. Hindi niya inubos ang sarili niya. At sa wakas, inalis niya ang kanyang kamay. Natahimik ang paligid. Buhay pa siya, sabi ng isa. Hindi pa siya ganap na magaling, pero kaya na niya. Napaupo si Elias. Hingal na hingal. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi siya bumagsak.
Lumapit ang matanda. At ano ang natutunan mo? Tanong nito. Huminga ng malalim si Elias na hindi ko kailangang ibigay ang lahat para makatulong. Bahagyang ngumiti ang matanda. Ngunit bago pa matapos ang sandali, biglang may kakaibang nangyari. Napahawak si Elias sa kanyang dibdib. Muling bumalik ang malamig na pakiramdam. Mas matindi, mas agresibo. At akala mo tapos na? Bulong ng anino. Napapikit si Elias sa sakit. Dahil kahit hindi niya inubos ang sarili niya, may dala pa rin siyang bahagi ng sakit. At sa pagkakataong iyon, mas malinaw niyang naramdaman. Hindi sapat ang kontrol dahil ang bawat sakit na kanyang tinatanggap ay may sariling lakas. At hindi mo ako kayang hatiin, dugtong ng anino. Napayuko si Elias. At kung ganoon, unti-unti niyang binuksan ang kanyang kamao. Ano pa ang kailangan kong gawin? Tahimik ang paligid. At sa malayo, ang hangin ay tila nagdala ng bagong pakiramdam. Isang presensya. Hindi tulad ng anino, hindi rin tulad ng liwanag, kundi isang bagay na mas matanda, mas malalim. At sa hindi niya inaasahan, may paparating na sagot. Ngunit kasama nito, isang pagsubok na magtutulak sa kanya sa tunay na hangganan ng kanyang kakayahan. Hindi pa tuluyang nakakabawi si Elias nang maramdaman niya ang bagong presensya. Hindi ito malamig tulad ng anino. Hindi rin ito mainit tulad ng liwanag. Ito ay tahimik, ngunit may lalim. Ina, mahina niyang tawag. Hawak ang kanyang dibdib. May isa pa. Napakunot ang noo ni Aling Rosa. Ano ang nararamdaman mo? Parang may nakatingin, sagot ni Elias. Pero hindi siya galit. Hindi rin siya humihingi. Ang matandang tagapagmasid ay dahan-dahang tumayo. At dumating na rin siya, sabi nito. Natahimik si Elias. Sino po? Ang balanse, sagot ng matanda. Sa sandaling iyon, tila huminto ang hangin. At sa labas ng kubo, may marahang yabag na papalapit. Walang nagsasalita, ngunit lahat ay nakikinig. Isang babae ang lumitaw sa pintuan. Hindi siya tulad ng karaniwang tao. Hindi matukoy ang kanyang edad. Ang kanyang presensya ay payapa, ngunit may kakaibang bigat. Matagal kitang hinintay, sabi niya. Ang boses ay banayad, ngunit malinaw. Napalingon si Elias. Kayo po ba ang nararamdaman ko? Tumango ang babae. Ako ang daluyan, sagot niya. Daluyan, ulit ni Elias. Lumapit siya ng marahan. Kung ikaw ang kumukuha ng sakit, ako ang nagtuturo kung saan ito dapat dalhin. Napatigil si Elias. At ibig sabihin, may lugar kung saan nawawala ang sakit? Umiling ang babae. Walang nawawala, sagot niya. Ngunit may paraan upang hindi ito manatili sa iyo. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Elias. Ibig sabihin po, hindi ko na kailangang akuin ang lahat? Hindi ka lalagyan, sabi ng babae. Ikaw ay daanan. Tahimik ang lahat. Sa ngayon, dugtong niya, kinukuha mo ang sakit at iniipon mo ito sa sarili mo. Kaya lumalakas ang anino. Napahigpit ang kamao ni Elias. At paano ko ito ilalabas? Lumapit pa ang babae. At iyan ang kailangan mong matutunan.
Dinala siya ng babae sa likod ng kubo kung saan tahimik ang paligid at tanging hangin lamang ang maririnig. "Umupo ka," sabi niya. Sumunod si Elias. "Pakinggan mo ang daloy sa loob mo," utos niya. Napapikit si Elias. Sa una, muli niyang naramdaman ang liwanag. At kasabay nito, ang anino. Ngunit ngayon, may isa pang presensya sa pagitan nila. Tahimik, matatag. "Hayaan mong dumaan," sabi ng babae. "Paano kung hindi ko makontrol?" tanong ni Elias. "Hindi mo kailangang kontrolin," sagot niya. "Matuto kang magpalaya." Unti-unting huminga ng malalim si Elias. At sa unang pagkakataon, hindi niya hinigpitan ang sarili. Sa loob ng kanyang isipan, muling lumitaw ang mga anino. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya umatras. "Hindi ko kayo kayang dalhin lahat," sabi niya. "Pero hindi ko rin kayo kailangang ikulong sa sarili ko." Unti-unting gumalaw ang mga anino. Parang may hinihintay. "At saan kami pupunta?" sabay-sabay nilang tanong. Tahimik si Elias at doon niya naramdaman ang presensya ng babae. "Hayaan mong dumaan sa'yo," bulong nito. Dahan-dahan. Binuksan ni Elias ang kanyang sarili, hindi para tanggapin, kundi para palampasin. At sa sandaling iyon, may kakaibang nangyari. Ang mga anino ay hindi na kumapit. Hindi na sila nanatili. Unti-unti silang dumaloy. Parang hangin. Papalayo sa kanya. Napahinga ng malalim si Elias. Sa unang pagkakataon, gumaan ang kanyang pakiramdam. Ngunit biglang, may isang aninong hindi sumunod. Mas madilim. Mas mabigat. "Hindi ako aalis," sabi nito. Napatigil si Elias. At mula sa dilim, lumitaw muli ang kilala niyang anyo. "Akala mo ba ganito lang kadali?" tanong nito. Ang kanyang anino. "Hindi ako tulad nila," dugtong nito. "Ako ang bahagi mo." Napahigpit ang kanyang paghinga. "At hindi mo ako kayang palabasin." Tahimik si Elias. Dahil alam niyang tama ito. Ang ibang sakit, kaya niyang palayain. Ngunit ang aninong ito ay nakaugat sa kanya. Muling nagmulat si Elias. Hingal na hingal, ngunit buhay. Tumingin siya sa babae. "Hindi ko siya kayang alisin," sabi niya. Tumango ang babae. "Dahil hindi siya dapat alisin." Napatigil si Elias. "Siya ay bahagi ng kabuuan mo," dugtong niya. "Kung ganoon, paano ko siya mapipigilan?" Lumapit ang babae. "At hindi mo siya pipigilan. Tuturuan mo siyang manatili sa kanyang lugar." Tahimik si Elias. Sa unang pagkakataon, naunawaan niya, hindi laban ang kailangan, kundi balanse. Ngunit sa malayo, may isang pangyayaring paparating, isang pagsubok, na maglalagay sa kanyang natutunan sa sukdulang hangganan. At sa pagkakataong iyon, hindi lamang isang buhay ang nakasalalay, kundi ang kanyang buong pagkatao. Hindi nagtagal matapos ang pagsasanay ni Elias. Dumating ang pagsubok na tila matagal nang naghihintay. Isang gabi, habang ang buong baryo ay nilalamon ng katahimikan, biglang may malalakas na katok sa kanilang pintuan. "Elias! Tulungan mo kami!" Ang boses ay puno ng takot. Agad na lumabas si Aling Rosa, kasunod si Elias, at ang dalawang bisita, ang matandang tagapagmasid
at ang babaeng daluyan. Sa labas, may isang grupo ng mga tao na may dalang isang binata. Ngunit hindi ito karaniwang may sakit. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay nakadilat ngunit walang malay. At ang kanyang paghinga parang may nakikipaglaban sa loob niya. "Hindi namin alam kung ano ang nangyari," sabi ng isa. "Bigla na lang siyang nagkaganito matapos umuwi mula sa gubat." Naramdaman agad ni Elias ang kakaiba. Hindi ito simpleng karamdaman. Hindi ito tulad ng dati niyang ginagamot. May bigat, may galit, may presensyang buhay. "Elias," mahinang sabi ng babae, "ito ang pagsubok." Napalunok siya. "Hindi ko pa alam kung kaya ko." Ngunit biglang sumigaw ang binata. Isang malakas, hindi pangkaraniwang sigaw. Parang hindi na ito tao. Napaatras ang ilan. "May ibang gumagalaw sa kanya," sabi ng matanda. Unti-unting lumapit si Elias. Ngunit sa bawat hakbang, lalong lumalakas ang presensya. Sa loob ng kanyang isipan, gumalaw ang kanyang sariling anino. "Hindi ito katulad ng iba," bulong nito. "Alam ko," sagot ni Elias. Lumuhod siya sa tabi ng binata. "At kung hindi ko siya matulungan, mamamatay siya." Ngunit bago pa niya mailapat ang kanyang kamay, hinawakan siya ng babae. "Huwag mong kalimutan," sabi niya. "Hindi ka sisidlan." Huminga ng malalim si Elias. "At hindi rin ako tatakas," sagot niya. Dahan-dahan niyang inilapat ang kanyang kamay sa noo ng binata. Agad na sumabog ang pakiramdam. Hindi ito tulad ng dati. Para siyang hinila papasok sa isang madilim na puwersa. Sa loob ng kanyang isipan, biglang nagbago ang paligid. Nakita niya ang kagubatan. Madilim, tahimik, ngunit may gumagalaw. At sa gitna nito, may isang aninong hindi kanya. Mas malaki, mas magulo, mas mapanganib. "Ano ka?" bulong ni Elias. Biglang lumingon ang nilalang at ngumiti. "Isa akong naiwan," sagot nito. Napahigpit ang paghinga ni Elias. "Hindi mo ako maaaring palabasin," dugtong nito, "dahil hindi ako sayo." Sa sandaling iyon, naunawaan ni Elias, hindi lahat ng sakit ay dapat kunin. Ang iba ay kailangang paalisin. Sa labas, nanginginig ang katawan ni Elias. "Elias!" sigaw ni Aling Rosa. Ngunit hindi siya makasagot. Sa loob ng kanyang isipan, unti-unting lumalapit ang nilalang. "At kung kukunin mo ako, ikaw ang mawawala." Napapikit si Elias. Naalala niya ang sinabi ng babae. "Hindi ka sisidlan, ikaw ay daanan." Huminga siya ng malalim. "At kung ganoon," mahina niyang sabi. Hindi siya umatras. Hindi rin niya tinanggap. Sa halip, itinulak niya ang puwersa palayo, hindi gamit ang lakas, kundi gamit ang pag-unawa. "Hindi ka para sa akin," sabi niya. Biglang nagbago ang paligid. Ang nilalang ay tila napaatras. "At saan mo ako dadalhin?" galit nitong tanong. Tahimik si Elias. At doon niya muling naramdaman ang presensya ng babae, ang daluyan. "Hayaan mong dumaan," bulong nito. Dahan-dahan, binuksan ni Elias ang kanyang sarili. Ngunit hindi para tanggapin,
kundi para ilabas. Isang malakas na agos ang dumaan sa kanya, at sa isang iglap, ang madilim na presensya ay tila hinila palabas. Sa labas, biglang sumigaw ang binata, at pagkatapos, natahimik. Unti-unting humupa ang lahat. Huminga ng malalim ang binata, at dahan-dahan nagmulat. "Nasaan ako?" Mahina nitong tanong. Napaupo si Elias. Hingal na hingal. Ngunit buo. Hindi siya bumagsak. Hindi siya nanghina. At higit sa lahat, hindi niya kinailangan ang kininang sakit. Lumapit ang babae. "At ano ang natutunan mo?" tanong niya. Huminga ng malalim si Elias, na hindi lahat ay dapat akuin at hindi lahat ay dapat labanan, kundi dapat ilagay sa tamang lugar. Ngumiti ang babae, ngunit ang matanda ay nanatiling tahimik. "At ano ang nakikita ninyo?" tanong ni Aling Rosa. Dahan-dahang nagsalita ang matanda. "Mas malakas na siya ngayon," sabi niya. Ngunit mas mapanganib na rin. Napatigil si Elias. "Bakit po?" tumingin ang matanda sa kanya. "Dahil ngayon, kaya mo nang buksan ang pintuan." Biglang bumigat ang hangin. At hindi lahat ng nasa kabilang panig ay nais mong makilala. Tahimik si Elias. Ngunit sa loob niya, may isang bagay na gumising. Hindi na takot, kundi responsibilidad. At sa malayo, may mas malaking pagsubok ang paparating. Isang sakit na hindi lamang isang tao ang apektado, kundi isang buong lugar. At sa pagkakataong iyon, kailangan niyang gamitin ang lahat ng kanyang natutunan. Dahil kung hindi, maaaring hindi na lamang siya ang mawala, kundi pati ang liwanag na nasa kanya. Dumating ang balita, kasabay ng malamig na hangin mula sa kabundukan. Isang karatig baryo ang unti-unting nilalamon ng kakaibang sakit. Hindi ito karaniwang karamdaman. Hindi ito lagnat. Hindi ito sugat. Ito ay parang aninong kumakapit sa mga tao. Unti-unting kinukuha ang kanilang lakas, ang kanilang paghinga, at ang kanilang pag-asa. 3 na ang namatay, sabi ng isang lalaking dumating sa baryo ni Elias. At marami pa ang nahihirapan. Tahimik ang buong paligid. Ang bigat ng balita ay parang ulap na bumalot sa kanilang lahat. Tumingin si Elias sa matandang tagapagmasid. At ito na po ba ang sinasabi ninyo? Tumango ang matanda. Isang sakit na hindi lamang pisikal, sagot niya, kundi bunga ng naipong dilim. Napahigpit ang kamao ni Elias. At kung hindi natin ito pigilan, lalawak ito, dugtong ng babae. Hindi nagtagal, nagpasya si Elias. Kailangan nating pumunta roon. Agad tumutol si Aling Rosa. Anak, hindi mo alam kung gaano ito kalala. Ngunit marahan siyang hinawakan ni Elias. Ina, kung hindi ako kikilos, sino pa? Tahimik na napayuko si Aling Rosa. Dahil alam niyang hindi niya mapipigilan ang anak. Pagdating nila sa karatig baryo, agad nilang naramdaman ang kakaibang bigat. Tahimik ang paligid. Walang bata. Walang ingay. Ang hangin mismo ay tila may dalang lungkot. Sa loob ng isang kubo, naroon ang mga may sakit. Nakaupo si Elias sa gitna. Sa kanyang paligid, mga taong hirap huminga. At hindi ito iisa, sabi niya. Marami sila. Hindi mo sila kayang isa-isahin.
sabi ng matanda. Tahimik si Elias. At hindi ko rin sila maaaring pabayaan. Dahan-dahan siyang tumayo. At kung hindi ko sila kayang pagalingin isa-isa, huminga siya ng malalim. Kailangan kong gawin ito ng sabay-sabay. Biglang natahimik ang lahat. Hindi mo pa iyon kayang gawin, sabi ng matanda. Ngunit umiling si Elias. Hindi ko alam kung kaya ko. Pero kailangan. Lumapit ang babae. At tandaan mo, sabi niya, hindi ka sisidlan. Napapikit si Elias. At sa pagkakataong iyon, hindi lamang isang tao ang kanyang iniisip, kundi lahat. Dahan-dahan niyang inilapag ang kanyang mga kamay sa lupa at hinayaan niyang maramdaman ang buong paligid. Ang sakit, ang takot, ang bigat. Sa loob ng kanyang isipan, muling lumitaw ang mga anino. Ngunit hindi na siya umatras. At hindi ko kayo kukunin, sabi niya. Sa halip, binuksan niya ang sarili niya, hindi para tanggapin, kundi para magdaan. Isang malakas na daloy ang kumalat. Hindi lamang sa kanyang katawan, kundi sa buong paligid. Ang mga anino, unti-unting gumalaw. Hindi papunta sa kanya, kundi palabas. Sa labas, biglang umihip ang malakas na hangin. Ang mga dahon ay sumayaw. Ang hangin ay tila naglinis ng paligid. Isa-isa, huminga ng malalim ang mga tao. Ang kanilang mga dibdib ay gumaan. Ang kanilang mga mata, unti-unting nagliwanag. Ngunit si Elias, nanginginig. Elias! Sigaw ni Aling Rosa. Ngunit hindi pa siya tapos. Sa gitna ng daloy, may isang puwersang lumaban. Mas malakas, mas matindi. Ang pinagmulan sa loob ng kanyang isipan. Muling lumitaw ang kanyang anino. At ito na ang sandali, sabi nito. Napapikit si Elias. At kung hindi ko ito kayanin, ngunit sa pagkakataong iyon, hindi siya nagtanong. Hindi siya natakot. Sa halip, tinanggap niya ang katotohanan. Hindi kita kalaban, sabi niya. Natahimik ang anino. Bahagi ka ng ginagawa ko. Unti-unting nagbago ang anyo nito. Hindi na ito kasing dilim. Hindi na ito kasing bigat. At hindi mo ako kailangang kontrolin, dugtong ni Elias. Kailangan mo lang akong gabayan. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng balanse. Ang liwanag at ang anino ay hindi na magkalaban, kundi magkasama. Sa labas, isang malakas na bugso ng hangin ang kumalat sa buong baryo. At pagkatapos, katahimikan. Unti-unting bumalik ang normal na paghinga ng mga tao. Ang sakit ay tila nawala. Napaupo si Elias. Pagod, ngunit buhay. Lumapit ang babae. At ngayon, sabi niya, ngunit bago pa niya matapos, mahina siyang ngumiti dahil alam na niya ang sagot. Hindi ako tagapagligtas, sabi ni Elias. Ako ay daanan. Sa malayo, unti-unting sumikat ang araw. At sa unang pagkakataon, hindi na kinatatakutan ni Elias ang liwanag sa loob niya. Dahil alam na niya kung paano ito gamitin. Wakas. Unti-unting sumikat ang araw. At sa unang pagkakataon, hindi na kinatatakutan ni Elias ang liwanag sa loob niya. Dahil alam na niya kung paano ito gamitin. Wakas.